Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan na naman tayo. China nagalit sa barkong pandigma ng Germany na papunta sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Inakusahan ng China noong Sabado ang Germany ng pagpapataas ng security risk sa Taiwan Strait, isang araw pagkatapos maglayag ang dalawang sasakyang militar ng Germany sa sensitibong karagatan. Kinumpirma ni German Defense Minister Boris Pistorius noong Biyernes na ang frigate na Baden-Württemberg at ang supply vessel na Frankfurt am Main ay naglayag sa Taiwan Strait. Ang mga barkong militar ng US gayon din ang mga pinatatakbo ng ibang mga bansa ay madalas na naglalayag sa sensitibong karagatan. Ngunit ang paglalayag ng Baden-Württemberg ay ang unang pagkakataon sa mahigit 2 dekada na ginawa ito ng hukbong dagat ng Germany. Ayon sa mga ulat ng German media, sinabi ng China noong Sabado na ang People's Liberation Army ay nagpadala ng mga puwersang dagat at himpapawid upang mag-monitor at bigyan ng babala ang mga barkong German. 原则是国际关系的基本准则和国际社会普遍共识。台湾问题不是什么航行自由问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。我们尊重各国依据中国法律和包括联合国海洋法公约在内的国际法在相关海域享有的航行权利，但坚决反对打着航行自由的旗号挑衅和危害中国的主权和安全。 Ang dalawang sasakyang dagat ay patungo sa Pilipinas mula South Korea. Sinabi ng mga opisyal ng Ministeryo ng Depensa ng Germany, sinabi ni Pistorius noong Biyernes na ang kursong itinala ng mga sasakyang pandagat ay ang pinakamaikling ruta at ito ang pinakaligtas na ruta na ibinigay sa kondisyon ng panahon. Ito rin aniya ay mga international water, kaya sila ay naglalayag doon. Ja, das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch. Tanging ang China lang naman ang problema sa nagiging kaguluhan ngayon sa Asia, matapos ang mga ilegal na pag-angkin sa buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea, madalas din nilang hinaharas ang barko ng ibang bansa na naglalayag lamang ng payapa sa ilalim ng Freedom of Navigation, pero ang tingin dito ng China ay isang pagbabanta sa kanilang bansa, kaya nakakatakot kung magtagumpay ang China na kontrolin ang buong South China Sea kabilang ang West Philippine Sea, dahil ganito ang kanilang gagawin sa lahat ng barkong dayuhan na maglalayag sa nasabing disputed water. 5 barkong pandigma ng China ang pumasok sa dagat ng Japan na patungo sa direksyon ng Russia noong katapusan ng linggo. Sinabi ng Tokyo matapos ipahayag ng Beijing ang magkasanib na pagsasanay sa militar sa Russia. Ang Japanese Defense Ministry ay kinumpirma na ang mga sasakyang ito ay naglayag sa hilagang silangan sa pamamagitan ng Tsushima Strait patungo sa dagat ng Japan mula Sabado hanggang Linggo. Sinabi nito sa isang press release noong Lunes, ang Self-Defense Forces ng Japan ay nagsagawa ng monitoring and intelligence gathering gamit ang isang barko at patrol plane. Sinabi ng Ministry ng Japan na naglabas ng mga larawan ng mga barko ng Russia at China. Hindi nito sinabi kung saan patungo ang mga barko ng China, ngunit ang mga ulat ng lokal na media ay nagmungkahi na sila ay patungo sa mga drills kasama ang Russia na inihayag ng Beijing noong Lunes. Наблюдаю попадание. Наблюдаю падение. Наблюдаю падение 347.
Ang Tsushima Strait ay nasa pagitan ng South Korea at Japan at nag-uugnay sa South China Sea at Sea of Japan. Walang ibinigay na petsa ang Beijing para sa North Joint 2024 na mga ehersisyo sa himpapawid at sa paligid ng dagat ng Japan at dagat ng Okhotsk sa baybayin ng Russia, na sinasabi lamang na magaganap ang mga ito ngayong buwan. Iginiit ng White House noong Lunes na walang dahilan upang i-update ang US defense strategy bilang tugon sa Russia-China joint naval at air exercises, sabi ni John Kirby, ang tagapagsalita ng White House National Security Council. Joint naval air drills with Russia starting this month. What's the level of concern from the administration that these two countries are cooperating? Is this a sign of deepening cooperation? I think it is, sure. We've been watching this defense relationship grow and deepen over the last couple of years to include the exercise of their militaries in both the air, at sea, even on the ground. So we'll watch it like we watch all exercises. But I don't. These are two nations that don't have a long history of working well together. Certainly not militarily. These are two nations that don't necessarily fully trust one another in the region or beyond, around the world. So I see no reason for us to change our own military posture or deterrent posture as a result of this exercise. This is a long planned exercise. It's a part of their regimen. So we'll watch it and monitor, but there's no dramatic imminent concern about it. Sinabi ng Chinese Defense Ministry na magpapadala ang Russia ng naval at air forces para sa Northern Interaction 2024 exercise na inorganisa ng Chinese military sa Sea of Japan at Sea of Okhotsk upang palalimin ang estratehikong koordinasyon at pahusayin ang mga kakayahan upang tumugon sa mga banta. Magsasagawa rin ng kanilang ikalimang joint patrol ang hukbong pandagat mula sa dalawang bansa sa karagatang Pasipiko. Binigyang diin ng serye ng magkasanib na pagsasanay ng China-Russia ang malapit na kooperasyon sa pagitan ng Moscow at Beijing, isang quasi-alyansa na nag-aangking hindi nagtatarget sa anumang partido. Sinabi ni Kirby na ang Russia at China ay walang mahabang kasaysayan ng mahusay na pakikipagtulungan. Sinabi rin niya na binabantayan ng US ang development ng kanilang relasyon sa depensa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.